Ang chef ng 5-star na hotel. Anong nangyari sa chef ng 5-star na hotel? Ang chef ng 5-star na hotel. Hindi ba ako ang chef ng 5-star na hotel? Wang Hao. Ang dating biyenan ni Wang Hao. Tigilan mo nga ang pagdapa-dapa dyan at pagpeke ng pagkamatay. Tigilan mo nga ang pagdapa-dapa dyan at pagpeke ng pagkamatay. Talagang makapal ang mukha. Gamit ang resignation paper, lumayas kayo sa pamilya Qian. Resign. Kung hindi lang ako matagal nang nalugi ang pamilya Qian. Itakwil, kapalit ay buhay at kamatayan. Ngayon, magtawid na lang tayo sa ilog at gibain ang tulay. Akala mo dahil maganda lang ang swerte ng pamilya Qian. Ano ba ng kinalaman mo, ulol? Ang tulad mong hamak na papel ay hindi man lang bagay na magdala ng tsinelas para sa amin. Ngayon, bagsak na ang pamilya Qian. Hindi kailanman magpapakain ng walang silbi. Kumakain lang ng libre at umiinom ng libre, wala namang kaya si Tu Hao. Si Qian Xiaodi ay 3 taon nang kasalo sa isang higaan. Si Qian Xiaodi ay 3 taon nang kasalo sa isang higaan, kumakain lang ng libre, at walang kaya si Wang Hao. Si Qian Xiaodi ay 3 taon nang kasalo sa isang higaan. Kayo rin ba ang ibig sabihin niyan, Kuya Shu? Anak ng pamilya Qian, Wang Hao, kailangan mong kilalanin ang sarili mong pwesto. Anak ng pamilya Qian, ang ibig sabihin ng tatay ay siya rin ang ibig sabihin ko. Ang ibig sabihin ng tatay ay siya rin ang ibig sabihin ko. Qian Xiaodi. Ang sabi ko, tumigil ka. Kung makangahas ka pang magkapit sa may pinto, ipapatawag ko si Jiading para baliin ang mga paa mo, asong salot. Iyan ang tanda ng kahirapan mo. Sa buhay na ito, bagay ka lang mamatay sa gilid ng kalsada. Dahil walang puso kayong lahat. Huwag ninyong isisi sa akin ang pagiging walang awa ko. Walang hiya sa pagkatao. Sa mundong ito, nahihirapan ng mamatay sa gutom. Ang pagkakatugma ng diwa ng host at kaluluwa ay perpekto. Opisyal nang na-activate ang food system. Kumusta, Master? Ako si Xiaomei, ang espiritu ng sistema. Pakituruan pa po ako. Sistema. Tama, kapag nakagawa ang host ng mga putahe na pasok sa hinihingi, makakatanggap siya ng iba-ibang modernong gantimpalang parang Diyos. May bagong misyon na inilabas ang sistema para sa host. Kailangan mong silipin agad. Bagong misyon. Gumawa ng isang street food sa loob ng 24 na oras at makuha ang unang kita. Paano kung hindi matapos? Kung hindi matapos, diretsong papatayin ng sistema ang host. Wala nang matitira kahit kaluluwa. Kaagad lang nang mag-transmigrate, ganito na kalupit ang laro. 3 barya. Hindi pa sapat kahit pambili ng harina. Paano ka makakagawa ng street food niyan? Huwag kang mataranta, host. Binigyan na ng sistema ang bagong user welcome pack. Pero kailangan mo munang pumili kung anong street food ang gagawin. Iisang putahe lang sa menu ng dinastyang Daliang. Street food. Kung gayon, gagawa ako ng maanghang na hotpot. 0038. 0038 binabati kita host, napili mo ang maanghang na hotpot. Binabati kita host, napili mo ang maanghang na hotpot. Nabuksan na ang welcome pack para sa bagong user. Nakatanggap ka ng isang piraso ng lihim na sangkap. Kayong pamilya Qian, hintayin niyo ako. Hindi ako mamamatay dito. Kuya Tizu. Paano ibenta ang isang batya ng baboy na lamang loob? Massacre sa pamilihan sa West Street. Massacre sa pamilihan sa West Street. Ang bangong ito ay sobrang tapang. Walang bumibili. Kung nagugutom ka, kuhain mo na lang. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ako tatanggap ng libre. Kuya, magnegosyo tayo. Paluluin ka sa malaking yaman. Sa negosyo mo, ni pirasong tanso wala ka. Ano ang gagamitin? Sa galing ko. Ikaw ang magdala ng malaking kawa at tubig. Ako ang gagawa ng masarap na pagkain at kikita tayo ng patas. Ang patas na palitan ay walang labis na sayang. Kung hindi kikita, tulungan mo akong maghiwa ng 1 buwan na panggatong. Isang salita, usapan na. Ang mga tao sa dinastyang Daliang ay hindi pa nakatikim ng sili. Ngayon, ipapamulat ko sa inyo ang mga mata nyo. Ano ba itong amoy? Bakit napakasarap ng amoy? Ang bango naman ng karinderyang ito, anong hiwaga ba ang gamit nito? Maanghang at nakakapaso. Sa amoy pa lang nito, nagugutom na ako. Ang sarap ng malaanghang at mainit na sabaw. 10 wen lang kada mangkok. Tikman mo muna bago bumili. Kuya Tizu, mauna ka na. Kumusta ang lasa, kuya? Pahamak, may lason nito. Nilason si Tizu. Talagang nalason. Tizu, huwag mong takutin ang mga tao.
8. Ate, sobra namang nakakaadik ang amoy na ito. Maanghang at nakakapaso. Habang nguyain, lalong sumasarap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na karne. Tama nga si Taizu, walang lason. Totoong napakasarap. Kahit may lason pa, kakainin ko to ng masaya dahil ang sarap. Brother Wang, bigyan mo pa ako ng isa. Tikman mo. Kung hindi masarap, walang bayad. Nakakapaso at ang bango. Boss, bigyan mo rin ako ng 10 wen. Gusto ko ring dagdagan ng malaking bituka. Huwag mong agawin ang akin. Ipinagbili ang ika-10 mangkok na kumpleto ang progreso ng misyon at nakakuha ng 10 puntos. Napakabait ng Panginoon. Tumataas na rin ang mga puntos. Qian Fugi, akala ninyong kapag pinalayas niyo ako ay tapos na ako. Hindi ako ganun kadaling tapusin. Layas kayo lahat. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na magtinda dito? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta dito? Qian Fugi. Sino ang nagpadala sa inyo? Binubusog ninyo ang taong hindi dapat ninyong galawin. Ngayon, gigibain ko ang basurang pwestong ito. Subukan ninyong gumalaw. Isang hiwa lang tapos kayo. Ikaw, maghintay ka. Kung matapang ka, huwag kang aalis. CJ. Wang Hao. Habang nandito ako, walang gagalaw sa lugar ko. Maraming salamat, Kuya Tizyu. Bagong user mission na tapos na, gantimpala ay inihaw na tusok. Resipe ng sikreto para sa milk tea. Nabuksan na ang mall. Panginoon, yumaman na tayo. Alin ang uunahin nating gawin? Huwag magmadali, nagsisimula pa lang ang maganda. Qian Fugi, Qian Xiaodi. Maglaro tayo ng dahan-dahan. Pwesto ng tindahan sa Zhuxianlu. Pwesto ng tindahan sa Zhuxianlu. Kunin mo ang pwesto ng Zhuxianlu at ipunin ang mga basurahan mo. Pwesto ng tindahan sa Zhuxianlu. Layas agad sa West Street. Sino ang tatangkang sumira sa pwesto ni Haoje? Una, sagutin mo kung tutugma ba ang kutsilyo sa kamay ko. Taizu, ibaba mo ang kutsilyo. Negosyo namin ito. Huwag kang matakot, Liu Zhangyi. Ikaw na pwesto, humaharang sa daan. Kung hindi rin lang aalis ngayon, wala ring ibang magagawa. Napakaluwag ng kalsada. Mahina ang negosyo kapag masikip ang daan. Mabilis na sumikat ang tindahan ni Liu Zhangyi. Tinatawanan mo ba ako? Ang Zhuxianlu ay kilala sa buong lungsod. May inggit ka sa isang natalong manugang na gaya ko. Kung ayaw palang sumuko ni Liu Zhangyi, magpaligsahan na lang tayo sa isang labanan ng kusina. Sasali ka ba o hindi? Paano naman ang labanan? Kung matalo ako, manliligpit ako at aalis agad. Mula ngayon, kahit kailan ay hindi na ako muling hahakbang sa West Street. At kung ikaw ang manalo, gusto kong makibahagi sa Zhuxianlu. Mula ngayon, susunod sa akin ang kusina ninyong lahat. Lanan, ayos, pero ikaw mismo ang naghamon nito. Kapag matalo ka, huwag mong sisihin ako kung mababasag ko ang mangkok mo sa pagkain. Sama ka sa akin sa kusina, para hindi masabi ng iba na inaapi kita. Gamitin mo na lang ang tira nating kanin at itlog. Sa loob ng kalahating oras, gumawa ka ng ulam na mapapahanga ako. Nakatanggap ang host ng biglaang misyon. Lutuin ang fried rice para mapasuko ang babaeng punong opisyal. Bilang gantimpala, makakakuha ka ng napakahusay na pampalasa. Fried rice lang naman, hindi na kailangan ng kalahating oras. Isang sandali lang, sapat na. Ang yabang mo rin. Magdamag na tira, ano bang klaseng himala ang magagawa mo? Huwag munang magduda, Liu Zhangyi. Ngayon, bubuksan ko ang mga mata mo. Tikman mo na, Liu Zhangyi. Liu Zhangyi, mahirap kainin ang kanin na ito. Talagang ito na ang pinakakaraniwang kanin na tira kagabi. Hindi lang ito basta galing sa galing ng kamay. Sa harap ng matinding kalaban na gaya ko, kayang-kaya pa rin niyang manatiling kalmado at hindi mataranta. Kahit sa panunuya, may ngiti pa rin sa sulok ng labi niya. Ang taong ito ay siguradong hindi ang tinatawag na inutil na manugang sa mga bali-balita. Kung may ipapababa si Zhangyi, mag-iwan siya ng kaunti para sa iba. Diyos ko, sa buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na kanin. Liu Zhangyi, makakapasok ba sa panlasa ninyong pigil na tira ang kaning ito? Ilang sikreto pa ba ang nakatago sa taong ito?
Binabati ko ang host sa pagtatapos ng misyon. Nakuha mo ang napakahusay na pampalasa. Talo ako sa galing mo. Sa dinastyang Daliang, ikalawa ka na marahil ay hindi na mahahanap. Itinuturing kong walang bisa ang kasunduan. Wang Hao, formal kitang inaanyayahan na sumali ng puhunan. Magkano ang planong bahagi ni Liu Zhanggi? Kung 4 na bahagi ang ibibigay mo at ibibigay mo sa akin ang buong kusina, ayos na. Masyadong kaunti ang 4 na bahagi. 6 na bahagi ang gusto ko, at ang pamamalakad ay susunod sa akin. 6 na bahagi para sa isang natalsik na manugang na gaya mo. Hindi ba masyadong malaki ang gusto mo? Marami pa nga. Kung ganito ka pa rin, hindi tatagal at magsasara ang restoran. Sige, 6 na bahagi na lang. Basta mailigtas mo lang ang restoran. Ang pinanghahawakan ko ay hindi ang galing niya, kundi ang oranyang hindi mo maikakaila. Masayang pagtutulungan. Masyado nang luma ang lugar na ito. Kailangang baguhin ito mula sa simula. Ilang pilak na lang ang natira sa account. Hindi sapat kahit para sa bagong supply. Paano pa ito ayusin? Iwan sa akin ang usapin ng pilak. Unang hakbang, palitan muna natin ang karatula. Kapag pinalitan ang tatak, ano ang gusto mong ipalit? Ang unang restoran sa buong mundo, Wang Hao, sobra na yata ang kumpiyansa mo. Sa mundo ng kainan sa dinastyang Daliang, mabilis kang magiging pangalan na tatatak. Ang ganda ng pangalang unang restoran sa buong mundo. Jui Lushalija, ang unang restoran sa buong mundo. Jui Lushalija. Jui Lushalija, ang totoo niyan ay di natatakot sa malakas na hangin at matitinding pagbabago. Zhu Wenbin, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Parang usok. Mas gugustuhin mo pang pakasalan ang isang walang kwentang hampas lupa kaysa sa akin. Nagbibiro ka ba? Malapit mo na ring malaman. Lumayas ka ngayon din. Sa gitna ng mga lamisang ito, magbutas kayo dito. Ipasok ang espesyal na tansong palayok. Sa kabinet ni Wang, may butas para sa usok sa gitna ng palayok na ito. Kaya bang maluto ang karne? Iyan ang tawag na tansong hotpot na may uling sa gitna. Uminit ng mabilis. Ang mga lamisang may bakal na lambat na ito, ang mga panauhin ay hindi natatakot na mausukan habang kumakain. Ito ay desk para sa inihaw at usok na pagkain na walang usok. Sa ibaba ay may nakalagay na tubo para sa usok. Diretsong inilalabas ang usok. Wala pang nakagawa nito sa dinastyang Daliang. Sigurado ka bang kaya yan? Parang maniwala ka sa mata ko. Ngayon mo lang makikita kung ano ang ibig sabihin ng pag-araw-araw na kumikita ng ginto. Punong-puno na ang bulwagan ni Wang Hao. May nakapila pa sa labas at nakabara na sa kalsada. Ibigay niyo ang membership points card na ito. Membership points card. Anong klase ng patakaran yan? Mag-recharge ng 12, may dagdag na 2. Sa bawat isang ginastos, 1 punto ang makukuha. May papalit ng puntos ang mga special dish sa menu. Bigyan mo ako ng isang membership card. Magpauna akong maglagay ng 50. Mga kasumpa-sumpang inuupakan, nangangahas kayong agawin ang negosyo ng Zwixianlo. Ipapahinto ko kayo sa isang iglap. Gusto ba ninyong yumaman? Ang perang ito ay sapat na para makabili ka ng ilang ektarya pag uwi mo sa nayon. Si Ginoong Zhu ay isa lang tagahugas ng plato. Ano ang gusto mong ipagawa sa kanya? Ngayong gabi, ibuhos ang pulbos na ito sa palayok na pinakukulungan nila ng hotpot base. Ang paglalason ay mabigat na krimen na kapalit ay ulo mo. Hindi po ako nangangahas. Hindi po ako nangangahas. Nakatira pa rin ba ang iyong asawa at kapatid sa labas ng lungsod? Kapag nagawa mo ito, ang pera ay sayo. Kung hindi, bukas ay ipapakuha ko na sila ng bangkay. Ginoong Zhu, pakiusap po, patawarin niyo ang pamilya ko. Ako ang gagawa. May laso ng palayok na ito. May nangyari kay Wang Hao. Huwag na kayong kumain. Ginamit ng Tianxia First Restaurant ang bulok na karne para lasunin ang madla. May balak pumatay ng tao. Wasakin ang maduming tindahang ito. Pagbayarin sila ng buhay. Tingnan ko lang kung sino ang mga has na manira. Taizu, huwag kang padalos-dalos. Hayaan mo silang manira. May napatay si Wang Hao. Kahit si dakilang Diyos na si Luo ay hindi ka na maililigtas ngayon. Sino ang naglagay ng lasong ito, Zhu Wenbin? Kayo ang pinakakaalam nito sa puso ninyo. Nakakatawa. Nakitaan ng lahat na ininom niya ang sabaw mula sa hotpot mo at agad siyang bumagsak. Gusto mo pang magpaka-absuelto. Talagang makapal ang mukha ng negosyanteng ito. Dapat talagang isumbong sa opisyal at parusahan. Ano ang gagawin ngayon ni Wang Hao? Isusumbong ba sa opisyal? Kapag isinumbong, papasok sila sa bitag natin. Xiaomi, agad na activate ang Food Safety Scanner Card. Na-activate na ang scanner card. Kasalukuyang iniscan ang natirang laman ng tiyan ng target. Babala ang tiyan ng target ay may nakakalason na pulbos. Pero walang lason ang base ng hotpot. Zhu Wenbin, akala mo ba walang butas ang mga pakulo mo? Mamamatay ka na pero matigas pa rin ang ulo mo. Ano ang ebidensya mo?
Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng self-service na may kapalit? Kakakain ko lang din. Ako rin ba ay malalason? Wasak na ang plaka ni Wang Hao. Talagang tapos na tayo. Huwag kang matakot, andito ako. Hindi ako atras. Kung bumagsak ang chance sa first restaurant ni Wang Hao ngayon, isasara na agad ito. Sobrang aga naman magdiwang ni Zhu Xiaoye. Hanggang sa huli, hindi pa siguradong sino ang mananalo. Nasa harap mismo ang katotohanan. Gusto mo pa ring magpalusot. Haoje, hindi ko na talaga mapipigilan. Hayaan mong durugin ko sila. Umatras ka, Teizu. Huwag mong hayaang makakuha sila ng kahit anong ebidensya laban sa atin. Xiaomi, makakahanap ba ang scanner ng tiyak na pinagmulan ng lason? Ang lason ay mula sa tsaan na dala ng mayamang customer. Wala itong kinalaman sa pagkain ng aming tindahan. Kaya pala dito mo ako hinihintay. Ano ang balak mo? Huwag mong sabihin gusto mong wasakin ang ebidensya. Bakit ang kinabahan mo naman, Zhu Xiaoye? Baka may sikreto ang tiapot na ito. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Ang tiapot na ito ay sa customer na ito. Ano ang pakialam ko roon? Kung wala itong kinalaman sa'yo, di lumayo ka. Susuriin ko ito sa harap ng lahat. Sige, suriin mo. Gusto ko ngang makita kung anong palabas ang kaya mong gawin. Talagang may lason sa tsa. Nasa tsa ang lason. Hindi sa hotpot ng Chancia First Restaurant ko. Kahit may lason man sa tsa, baka nadali lang siya ng sarili niyang kapabayaan, o kaya'y dinala mo na ang lason ng maaga. Zhu Xiaoye, bakit nagmamadali kang idiin ako? Kahit ano pang paliwanag mo, ayaw kong marinig. Sawang-sawa na ako sa dada mo, ang mahalaga ay ang katotohanan. Wasakin ang tindahan. Xiaomi, simulan ang depensang hakbang ng sistema. Lock ang fingerprint ng naglagay ng lason. Nakalock na ang target na naglagay ng lason. Siya mismo ang tagahugas ng pinggan sa tindahan mo. Zhu Wenbin, binili mo ang tagahugas ng pinggan ng tindahan ko. Paano mo ito babayaran? Anong pinagsasasabi mo? Wang Hao, huwag kang basta-basta naninira ng walang basehan. Ano bang mapapatunayan ng isang tagahugas ng pinggan? Alay mo ang buhay mo, namutawi ang isip ko ng sandali. Pinilit lang iyon ni Zhu Xiaoye. Zhu Wenbin, may sasabihin ka pa ba? Walang maipakita. Ang tagahugas ng pinggan na ito ay tiyak na binili nyo, kaya ako ang sinisisin nyo. Ay, ganoon ba? Sino ba talaga ang naglagay ng lason? Xiaomi. Muling scan. Hanapin ang pinakadirektang pinagmulan ng lason. Tapos na ang pagsusuri. Ang bakas ng lason ay nananatili sa gilid ng tasa ng inuming dala ng customer. Ang galing mo talagang umarte, Zhu Xiaoye. Kahit props, ikaw pa mismo ang naghanda. Isang tasa lang. Ano ang gusto mong sabihin? Jiangxi, para malinaw sa lahat, may markang liulo sa ilalim ng puting tasa. Tunay ngang galing ito sa liulo. Zhu Xiaoye, ang ganda ng regalo mo, Hindi malayong galing niya mismo sa pagkuha nito. Anong karapatan mong idikit sa akin to? Ako ba ang nanikit sa'yo? Suriin mo lang at malalaman mo. Malinis ang karayom na pilak, walang lason. Malinis ang tubig, walang dumi. Totoong may lason, nasa tasa pala ang lason. Zhu Xiaoye, ano pa ang maipagmamalaki mo ngayon? Pakiusap, Boss Wang, iligtas mo ako. Si Zhu Wenbin ang naglagay ng lason sa aking inumin at pinilit akong magkunwaring na lason. May nakatago palang tuso sa loob. Naglalakas loob ka pang ipagkanulo ako. Napakaseryosong krimen ito, pwedeng putulan ng ulo. Ayokong mamatay. Humph, sa pabilyon ng mga natatangi, mukhang maayos at magara sa panlabas. Pero sa likod ay kasing dumi ng imbornal. Mula ngayon, hindi na ako kakain sa bahay nila. Ang hayop na Wang ay gusto tayong lokohin. Nawasak na ako dahil sa'yo. Wang Hao, Panginoong Hao. Kahit mahanap mo pa, ano naman ngayon? Ginoong Zhao, dumating na kayo. Ang kutsarang ito, may nilason sa harap ng lahat. Nagbalak pumatay para makinabang. Natanggap na ng opisina ko ang ulat. Ang Chancia First Restaurant ay sangkot sa pagkalason sa mamamayan. Mga tao, kunin ang selyo. Ginoong Zhao, si Zhu Wenbin ang naglagay ng lason. Nahuli na namin ang testigo. Maliwanag po, Ginoo, si Zhu ang nagbigay ng lasong gamot sa isang karaniwang tao para maipagbintang iyon sa mahirap na tao. Puro hangin at imbento. Ang opisina ko ay naniniwala lamang sa nakikita ng sariling mga mata. Nasa harap na ang ebidensya at ang salaysay. Ngunit hindi man lang tinitingnan ng Ginoo, baka takot kang mabuko. Kayang mong questionin ang investigasyon ng opisina ko. Mukhang hindi ka tatantanan hanggang hindi ka nadadala. Sa dinastyang daliang si Wang Hao. Ang hepe ng county ay parang langit na mismo. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Mukhang maayos naman ang kanyang bahay panuluyan. Sayang lang at maling daan ang tinatahak. Kung gusto ng Ginoo ang bahay panuluyang ito, sabihin mo lang ng direkta. Bakit mo pa kailangang isuot ang sombrerong iyan? Pakawalan ng opisina ko at hayaan akong ipatupad ang batas. Paano ka maglalakas loob na magsalita ng walang saysay sa harap ko? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Mga tao, idikit ang kasulatan ng pagsasara. Kaliwa.
Tingnan ko lang kung sino ang mangangahas magsara sa tindahan ni Kuya Hao. Taizu, ibitaw ang kutsilyo at umurong kayo. Bakit kami ninyo mapapasunod sa gusto ninyong isara lang at isara? Kung ang opisina ng county ang nagsalita, ito na ang batas, ha? Pagtutol sa kautusan ay kawalang galang. Hinahanap mo yata ang kamatayan. Pwedeng isara ni Ginoong Zhao ang tindahan. Huwag ninyong gagalawin ang mga tao ko. Sige, marunong ka pala makiramdam ng sitwasyon. Mga tao, ang nagkasala sa pagkalason na ito. Ikulong at dalhin. Maliwanag na may sabuatan si Wang Hao sa kanila. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Kung lalaban ka sa opisyal, para ka na ring lumalaban sa langit. Ito ang pakulo. Kung lalaban ka sa opisyal, para ka na ring lumalaban sa langit. Manatili sa labas at ikaw muna ang mamahala ng malaking laro. Kapag nakabalik na ako, isasama ko siyang magpahinga sa kulungan. Ang hukuman. Boss Wang. Magaspang siya sa araw, parang leon. Pero sa gabi, dito siya matutulog ng maayos. Si Wang Hao ay napunta sa kulungang ito para sa mabibigat na krimen. Akala mo ba makakalabas ka pa? Ginoong Zhao. Walang tanong-tanong, basta ikinulong mo na lang ako. Hindi ka ba takot na mabuking sa taas? Ang opisina ko ang batas. Sino ang makakapag-imbestiga sa akin? Tinanggihan mo ang alok na inumin, ngayon lasing na parusa ang matatanggap mo. Huli na ang pagsamo ng awa ngayon. Zhu Wenbin. Kahit ang negosyo ng Zwixianlo, hindi ako matatalo. Gamitin na lang ang maruming taktika na ito. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang bibig. May tibay pala ang buto ng batang ito, ha? Po, mahal na Ginoo. Ito po ang pagpupugay namin sa inyo. Sa huli, aabalahin pa namin kayo at guguluhin ang inyo pong mahalagang oras. Huwag kang mag-alala, Zhu. Laging patas at ayon sa batas ang paghawak ko ng kaso. Hindi ako kailanman magiging maawain. Naisaaktibo na ang tampok na pag-iingatan ng ebidensya ng Panginoon. Nare-record na ang eksenang tinanggap siya ng suhol. Ilagay ninyo ng maigi at detalyado. Ito ang matibay na ebidensyang ipapahamak sa kanila. Po, mahal na Ginoo, ang sikreto ng sabaw ng hotpot na yon, dapat mapilit siyang magsabi. Sa kulungan, maraming paraan ng pagpapahirap. Kahit bugbugin siya hanggang kalahati ang buhay, hindi pa rin niya naamin. Kapag nakuha na ang sikreto, hindi dapat makalabas ang batang ito. Gumawa ng aksidenteng mangyayari sa kulungan. Hayaan siyang mamatay sa takot at pagkalito. Ako na ang bahala dito bukas sa oras na yon. Ipadala ang sikreto sa Zwixianlo. Maraming salamat, mahal na Ginoo. Sa hinaharap, malaki ang mapupunta sa inyo sa tubo ng pinakamalaking bahay kainan sa mundo. Hindi mawawala sa inyo, mahal na Ginoo. Kayo pong dalawa, nagkasundo na ba kayo? Ano nang nakakatawa? Akala niyo ba talaga makakalabas pa ako ng buhay? Zhu Wenbin, hindi lang ako makakalabas. Panoorin ko pa kayong dalawa na maubusan ng utak. Matigas ang ulo ng asong ito. Ikadenamunan niyo siya. Naitago na ang lahat ng ebidensya. May papasa ito agad sa prefecture at sa harap ng investigador na mahistrado. Magaling, Zhao Dezhu. Dumating na ang araw mo. Wang Hao, hindi ko inakalang darating din ang araw na ito sa inyo. Young Master Zhao, buong magdamag na hindi nakatulog. Pumunta ka sa kulungan para makita ako. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang bibig. Ibigay mo ang sikreto ng hotpot. Gagawin kong mas masakit ang pagkamatay mo. Ang sikreto, kung may lakas ka, ikaw na mismo ang kumuha sa Tianxia First Restaurant. Ikadenan niyo siya, makati ang balat ng batang ito. Ayusin niyo siya ng husto. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhu. Pagkapasok ko sa kulungang ito, wala pa akong hindi napapasunod. Lalabas na siya, papatayin na ang isang tao. Huwag kang magpanik, Panginoon. Handa na ang suite na may gintong sinulid. Kailangan lang ibawas ang 500 puntos. Palitan mo agad, bilis. Ganito lang. Pati kamutin lang, kulang pa sa lakas. Ikadenan niyo siya, hindi ka pa ba kumakain? Pwersahin niyo ako, lumabag na sa batas. Hindi ako naniniwalang ganito kalakas ang kalaban na ito ngayon. Sa kaliwa, dagdagan pa ng lakas. Ang sarap sa pakiramdam. May multo, may kakaiba sa katawan ng batang ito. Wala yan. Ano bang kakaiba sa isang buhay na tao? Paano iyan mangyayari? Anong tinatago sa damit mo? May tinatago kang hindi mo kaya. Siguradong may mahikang gamit ang batang ito. Patay na siya agad. Kahit anong halimaw ka pa, multo o demonyo. Kapag nasa kulungan ka, mamamatay ka rin. Pasok lahat dito. Ano nang nangyayari sa nakatatanda? Marunong ng salamangka ang lalaking ito. Sabay-sabay tayong kumilos. Tadtarin niyo siya hanggang mamatay. Kapag marami, inaapi ang kaunti. Nabali ang kamay ko. Matigas ang katawan ng lalaking ito. Anong pangkukulam ang ginamit mo, Zhou Xiaoye? Ikaw na mga ipinalit mo. Mahina ang lakas. Pag napagod, umalis ka na agad. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Baliw ka ba at pinaghihintay mo ako?
Kabisera, ayaw akong makita ng mga kasong may koneksyon sa kanila. Bumalik na naman ang mga hindi mapigilang alon. Mga ulupong na ito. Marami na silang nakuha na pakinabang noon. Ngayon, nagtatago na lang sila na parang pagong. Ano ang gagawin ni Hauje? Hindi lugar ng tao ang kulungan. Maghanap pa tayo ng paraan. Hindi ako naniniwalang kahit maghagis ka ng pera, hindi mo mabibili ang daan palabas. Magaling tumugtog ng kin si Lin Gunyang. Mas mabuting sumama na lang ako sa iyo pauwi at dahan-dahan tayong mag-usap. Pakisuyo, ang dalagang ito ay nagbebenta lang ng sining. Ang bait mong magpanggap. Ngayon, kailangan mo pa ring umalis. Kahit di ka umalis, mapapaalis ka rin. Ang pag-aanyaya ko sa iyo na uminom ay malaking karangalan na para sa iyo. Huwag kang magmataas. Sa liwanag ng araw, inaapi mo pa rin ako, Gunyang. May hiya pa ba kayo? Saan nang galing ang mga asong ito? Huwag kang makialam sa walang kinalaman. Gunyang, masama ang pakiramdam ni Lola ngayon. Mga malapit na lang kayo ang lumapit. Minsan na naman akong pinaso, ang mga mata ko. Ang lupit ng pag-atake ng lalaking ito, nangangahas kayong mga binibini na gumalaw. Alam ba ninyo kung sino ang kinalaban nyo? Hindi ko na pakialam kung anong aso kayo. Nagpapasikat ka ba sa harap ko? Tama ang pagpalo. Kayong lahat, maghintay kayo. Hindi pa tapos ito. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, ate. Ang dalagang si Lin Waner, wala lang, bad trip lang ako ngayon. Ang mga taong ito, sakto lang na ipangsanbag. Ate, mukhang may pinagdaraanan ka. Kung may magagamit ka sa akin, sabihin mo lang. Nahuli si Wang Hao, ang manager ng unang palapag sa Tianxia First Restaurant. Walang katuwiran sa bayang ito. Ang Wang Hao na sinasabi ni ate, siya ba yung Wang Hao na gumawa ng hotpot? Nakilala mo ba ang lalaking makapal ang mukha? Naintindihan niya ang guanglingsan ko. Nalaman niyang ako ay may matinding lungkot sa puso. Siya lang ang tanging nakakaunawa sa akin. Kaya pala ganito. Ipinahamak siya ni na Zhu Wenbin at ng alkalde na si Zhao Dezhu. Nakakulong sa selda ng kamatayan. Selda ng kamatayan. Iyan ang lugar na walang pag-asa ang buhay. Tuwid ang pag-iisip ni Ginoong Wang. Paano siya manunulsol ng lason? Dahil lang maganda ang kita namin, hinawakan nila ang pitaka ng Harmony House. May pa siya ba ang hukuman? Pwede bang bilhin na lang ang pagpapalaya? Kung pwedeng lutasin sa pera, mas madali sana. Malinaw na pinipilit ng alkalde si Wang Hao na isuko ang lihim na resipe. Dahil hindi kumikilos ang hukuman, ate. Kung gayon, palakihin na lang natin ang gulo. Palakihin. Wala tayong lakas o impluensya. Paano tayo lalaban sa alkalde? Bagamat isa akong musikero ng kin. Pero bukas kailangan pumunta sa opisina ng prefect at sa ilang marangyang bahay para tumugtog ng kin. Ang ibig mong sabihin ay, gamitin ang tugtugin ng kin para maiparating ang totoo. Tama. Ang katarungan ay nasa puso ng mga tao. Kapag nakialam ang mga opisyal, hindi na maglalakas loob ang pinuno ng county na magkalat ng kaguluhan. Ginoong Wang, nauunawaan mo ang aking puso sa kin. Kaya isusugal ko rin ang aking pangalan para linawin ito sa iyo. Bukas, sa pagtugtog ng kin, aawitin ko ang kantang ito. At ipaparamdam ko sa tiwaling opisyal na hindi siya makakatakas. Pang-aapi, paglalason, at panunulak sa bangin, pandarambong at pagsasara ng tindahan ng tiwaling opisyal. Mga mabubuting tao na ibinabagsak sa bilangguan. Nasaan ang katarungan? Iyan ang ipinapahiwatig sa mga salitang ito. Pero ang kamay na nagsasara ng Tianxia First Restaurant ay, ang asawa ay naniniwalang si Ginoong Wang ay matuwid. Pero siya ay binalak ng pinuno ng county at ng isang kasabwat na mga ngalakal. Ang lasa ng hotpot ay napakaganda. Paano magkakaroon ng lason? Talagang sablay si Zhao Dezhu. Kung ito nga ay isang maling paratang, magiging katatawanan ang katarungan sa Qinghai County. Ang tanging hiling ko ay sana mapahinto siya ng magandang salita ng asawa. Huwag hayaang mamatay sa maling akusasyon ang isang mabuting tao. Huwag kang mag-alala, Waner. Ang usaping ito, ako ang maglalapit kay Lolo. Binibini, masama ito. Si Lin Waner ay kumakanta sa isang pribadong bahay ng opisyal at kumalat na ang balita tungkol sa paglalason. Walang hiya. Ni ang isang babaeng marungis na tumutugtog ng kin ay mangangahasirain ang mabuti kong plano. Ngayon, pinag-usapan na ito sa buong lungsod. Sinasabi nilang tinanggap ng pinuno ng county ang pera natin. Pumunta kayo at sabihin kay Zhao Dezhu. Habang humahaba ang gabi, mas dumarami ang panaginip. Ngayong gabi, papatawan agad ng sala si Wang Hao. Sa lihim na paraan, kung maimbestigahan ng mabuti ang bahagi ng bahay ng opisyal, hindi nagsasalita ang mga patay. Kapag patay na si Wang Hao, wala nang ebidensyang makakapagsalita. Sino ang makapipigil sa akin? Wang Hao, sa pagkakataong ito, kailangan mong mamatay. Binibini, malinaw na ang mga lihim na detalye ng Tianxia First Restaurant. Ang membership card at ang hotpot ay parehong imbensyon ni Wang Hao. May bahagi rin ang membership card. Mukhang sanay gumamit ang manugang na ito ng utak. Pero ngayon, nakakulong siya sa bilangguan. Pinipilit ni Zhu Wenbin ang pinuno ng county na ipapatay siya. Si Zhu Wenbin na hangal. Puro pansariling pakinabang lang ang iniisip. Itong si Wang Hao ay tunay na puno ng pera. Binibini, dapat ba tayong makialam? At iligtas si Wang Hao. Kailangan ko ang lihim niyang formula at ang bahagi ng negosyo. Pero handa na raw pumatay ang panig ng pinuno ng county. Paano natin siya ililigtas?
Si Zhao Dezu ay sakim sa yaman at kailangang magpasikat sa harap ng opisyal. Gamitin mo ang pangalan ko para makaharap ang opisyal. Sabihin mo sa opisyal na ang pamilya Zhao ay magtatayo ng malaking bodega ng seda sa Qinghai County. Ang kondisyon ay palayain si Wang Hao. Opo, agad ko itong ayusin. Wang Hao, sana huwag mo akong bigin. Ni Zhao, nagkakagulo ng sobra dahil lang sa isang manugang na nakipaghiwalay. Talagang kaya niya, hindi siya karaniwang manugang. Ang negosyo ng Chance First Restaurant, hindi ba niyo nakita? Mabuti ang negosyo, pero ngayon nasa bilangguan siya. Maliwanag na gustong ipapatay siya ni Zhao Dezu. Si Zhao Dezu ay sakim hanggang walang takal. Sa pagkakataong ito, putulin na natin ang landas niya sa pwesto. Ang bayan ay hindi nakikipagsabayan sa mga opisyal. Kapag hindi lang pansin ng isang siklo ang malaking opisyal. Patay tayo niyan. Matagal nang gustong galawin ng siklo ang lungsod ng Qinghai. Ang kulang lang ay isang dahilan. 10 pamilyang mangangalakal kami ang nagsanib puwersa. Iyong dahilan ang pinakamabigat. Kung mailigtas si Wang Hao, ang lihim ng hotpot at ang mga share ng mga sangay, ayon sa dating hasya ng bentahan, pantay na hahatiin naming 3 ang kaso. Hindi ka mabibitin sa benepisyo. CJ, pinirmahan ko na ang liham na ito at ihahanda ko rin ang isang hanap buhay. Sana ay tama ang tininigi ng Zhao. Huwag niyong hayaang mapahamak kami ng wala sa oras. Huwag kayong mag-alala, mas mahalaga ang utak ni Wang Hao kaysa sa inaakalan nyo. Mula gabi hanggang umaga, tuloy-tuloy ang takbo. Ipapadala sa himpilan ng siklo sa kabisera ng lalawigan. Kailangang ikaw mismo ang mag-abot nito kay siklo. Huwag mag-alala, ate. Kahit patayin ko pa ang 3 kabayo, siguradong maihahatid ko. Wang Hao, ipinusta ko na pati buong yaman ko. Huwag mo naman akong biguin. Pabigat na ba to? Ang Zhao Dezu na ito, tunay na hari ng lupa sa lungsod ng Qinghai. Ginoo, ang liham na ito ay ipinadala ng 10 leader ng samahan ng mga ngalakal ng prutas sa Jiangnan-zhao. Malaki ang impluensya ng Angkan Zhao sa mundo ng negosyo sa kabisera ng lalawigan. Nagsanib puwersa sila. Hindi pwedeng hindi ko ito asikasuhin. Marami ng paggalang na ipinadala ni Zhao Dezu sa mga nakaraang taon. Pero sa pagkakataong ito, nasaktan ang buong mundo ng negosyo. Mukhang hindi na ito kayang takpan. Ang kaso ng paglalason sa tindahan ng hotpot sa lungsod ng Qinghai. Ano ba talaga ang nangyayari? Nabisto ng inyong lingkod na nagkagulo ang negosyo ng pamilya Zhu sa Juxianlu. Hinihila nila ang magistrado ng county pababa para lang sa isang lihim na resipe ng pagkain. Ikukulong nila ang tao sa kamatayan. Nakakasuka ang sipag nila. Ikaw, magdala ka ng ilang tao at agad na magtungo sa lungsod ng Qinghai ngayong gabi. Imbestigahan mo ng palihim ang kasong ito. Kung tungkol naman sa panig ni Zhao Ziling, kailangang ipaalam muna natin sa kanila. Kagulong isip. Alam na nila ito. Kung malinis talaga ang budhi nila, makakatayo pa rin ba sila? Naiintindihan ng inyong lingkod, sikretong mangalap ng ebidensya sa dilim. Hindi sapat ang simpleng pagtapya sa kanya. Ang mahalaga ay si Wang Hao. Tingnan natin kung sa huli ay may talaga ba siyang kakayahan. Aalis na ang inyong lingkod. Tiyak na hindi ko ipapahiya ang aking buhay. Zhao Dezu, dumating na ang araw ng paghihirap mo. Nasa daan na ang lihim na mensahero mula sa kabisera ng lalawigan. Kailangan nating idiin ka bago pa sila makarating. Nauunawaan ko. Kapag napahawak na ang batang iyon sa kanyang tatak, kahit dumating pa ang siklo, hindi na niya mababaliktad ang kaso. Dalhin si Wang Hao sa hukuman. Pumasok na si Wang Hao sa hukuman na ito. Gusto mo pang mabuhay at lumabas. Ang ginagawa ni Young Master Zhu sa araw ay panaginip lang nagising. Hindi ka ba natatakot na mapaso ang dila mo sa lakas ng hangin? Palayain ang kriminal na si Wang Hao. Sa Chance First Restaurant ka naglagay ng lason sa hotpot. Matibay ang ebidensya. Agad kang lumagda at magpirma ng thumb mark. Maililigtas ko ang iyong laman at buto sa hirap. Ginoo, ang papel na ito ng pag-amin, pati ang mga bakas ng tinta, mukhang bagong gawa lang, di ba? Kung bagong gawa man o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kahit ngayon ay kailangan mo pa ring pumirma. Kung hindi ako pumirma, kung hindi ka pumirma, may dadating na tao. Ihanda ang paglilingkod sa opisyal na hukom. Baliin muna ang 2 paa niya. Ginoo Zhao. Ang ulong iyan ay mukhang suot pa hanggang ngayon. Nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin ang bibig. Saktan niyo siya. Tumigil kayo. Sino ang may lakas ng loob na sumugod sa hukuman? Dakpin niyo siya. Narito ang kalihim ng pamahalaan ng lalawigan. Sino ang mga ngahas gumalaw? Napakabilis mong umakyat sa pwesto ha, Ginoo Zhao. Talagang ang masipag at makataong opisyal ka. Ano ba ang ginagawa mo, Ginoo Zhao? Babantayan ko ang kaso mo. Opo, Ginoo, aayusin ko na po agad ang pagdinig. Matibay ang bakal na patunay, gaya ng bundok. Huwag na nating patagalin ang lalaking ito. Tungkol sa kriminal na si Wang Hao. Huwag mong isipin na dahil may kakampi ka ay makakaligtas ka sa parusa. Paglason at pananakit sa tao, naroon ang testigo at ang ebidensya. Aaminin mo ba ang kasalanan mo o hindi? Ginoo Zhao, tungkol sa testigong hawak ninyo.
Iyong manlolokong tumanggap ng pilak mula sa angkan ng Zhou. Pakawalan siya. Halos mapatay niya ang isang panauhin sa pagkain. Ang kapal mo pang magsalita rito. Siya mismo ang naglagay ng pulbos sa loob ng tasa. Batid mo na yan, Ginoo Zhou. Ikaw ang naninira ng puri sa bibig mo, ang sabaw na lumabas mula sa palayo. Malinaw na may lason. Xiao Mei, tigilan mo na ang palabas. Ilabas ang ebidensya. Nakuha ang talaan ng katiwalian at ebidensya ng lason. May nakalaang 200 puntos na ibabawas na. Hoy, ano nang akala mo, kakayanin mong tumangging maaresto sa loob ng hukuman? Bilisan niyo, dakpin siya. Huwag kayong gagalaw, lahat kayo. Mahal na kalihim, may bagong ebidensya ang karaniwang mamamayan, inihaharap ko po, na maaaring magpatunay sa katiwalian at pagtatago ng lason ng angkan ng Zhou. Ginoo Zhao, nakasaad dito na binigyan kayo ng angkan ng Zhou ng 3,000 leang na pilak. Kalokohan yan, Ginoo. Peke ang aklat na ito. Wala akong tinanggap na kahit ano. Mahal na Ginoo, tiyak na si Wang Hao ang nagpakunwaring gumawa nito. Gusto niya tayong hilahin pababa kasama niya. Fake. Bawat salita roon ay bakas mula sa aklatan ng angkan ng Zhou, at may tatak pa ng mansyon ng Zhou, at ang botelya ng pulbos na yan, nakaukit sa ilalim ng bote ang tatak ng angkan ng Zhou. Zhou Wenbin, may iba ka pa bang sasabihin? Ang botelyang ito marahil ay may naglabas ng palihim, at saka binigyan ng peking sala. Peke nga ba ito? Pumunta kayo sa lihim na silid ng mansyon ng Zhou at malalaman nyo. Sa likod bahay ng mansyon ng Zhou, sa ilalim ng huwad na bundok, may isang lihim na lagusan. Nandoon ang 3 buong kaban ng pulbos. Paano mo nalaman yan? Wala niyang ama ko nga ang alam ang lugar na yan. Paano nalaman ng batang ito? Mga tao, inspeksyonin ang mansyon ng Zhou. Hukayin niyo ng 3 talampakan at hanapin ang gamot na may lason. Mga tao, saliksikin niyo ang mansyon ng Zhou. Opo. Paano nangyari yan? Ako lang ang nakakaalam ng lihim na silid. Paano nalaman ng batang ito? Mahal na kalihim, may mali sa isang ito tiyak. Laging sinusunod ng angkan ng Zhou ang batas at disiplina. Mukhang huli na ang pagdarasal at pagsamba ni Ginoong Zhou. Wang Hao, huwag kang pakampante. Kapag wala kaming makita, hihilain ka namin pababa. Gusto kitang makita na mapahiya. May oras pa ako, dahan-dahan lang. Tingnan natin kung paano pa sila makakapalusot sa pagkakataong ito. Sapat at malinaw ang ebidensya. Sa pagkakataong ito, talagang nalugi ka dahil sa akin. Pagbalik ko, lalagyan kita ng dagdag na drumstick. Ginoo. Nasa silid taguan sa ilalim ng peking bundok ng angkan Zhou. Nahukay ko ang mga pakete ng gamot na ito. Tapos na talaga natagpuan na sila. Ginoo, talagang ito ay lason na pulbos. Lubos na tugma sa lason na nasa katawan ng nalason na customer. Matibay ang ebidensya ni Zhou Wenbin gaya ng bundok. Ano pa ang masasabi mo? Ginoo, ako ay inosenteng sibilyan. Narito pa ang isa. Ang talaan ng suhol ng angkan Zhou kay Magistrado Zhao. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang basihan. Bilang opisyal na ito ay malinis at tapat. Paano ako tatanggap ng suhol? Ikalawang taon ng Tianqi, 5 buwan, tumanggap ng 500 leang na pilak mula sa angkan Zhou. Ikatlong taon ng Tianqi, 1 buwan, tumanggap ng 1,000 leang. Maawa kayo sa akin, Ginoo. Naguluhan lang ako sandali. Pakiusap, patawarin niyo ako, Ginoo. Tapos na, tuluyan ng tapos ang angkan Zhou. Naguluhan lang sandali, Maginoong Zhao. Kapag naniningil ka ng pera para mang-api ng iba, bakit hindi ka naguguluhan? Dalhin ang 2 ito pababa, ilagay sa bilangguan. Hintayin nating bumagsak ang impluensya ng Ginoo. Dahil sa maraming taon ng paghihirap ko, maawa na kayo sa akin. Patawarin niyo ako sa isang pagkakataon. Korupsyon at pang-aabuso sa batas. Pagpapahirap sa taong bayan. Tanggalin si Zhao Dezhu sa posisyon niya bilang opisyal. Ipadala sa kulungan. Hintayin ang paghatol sa taglagas. Maawa kayo, Ginoo, maawa kayo. Si Zhou Wenbin ay nakipagsabuatan sa opisina ng pamahalaan, naglason at nagplano ng pananakit, at nagkamkam ng ari-arian. Ang Zuixianlu ay ninakaw at ibinenta ng palihim. Ang Zuixianlu ay ugat ng buhay ng angkan Zhou. Sa pagkakataong ito, talagang tapos na sila. Wang Hao, kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Nabigla si Tesorero Wang. Malinaw na ang kasong ito. Ikaw ay walang sala, palayain ka na. Maraming salamat sa malinaw na pagsusurin niyo sa lahat ng detalye, Ginoo. Ngayon ay mas malinaw na ang lahat. Umalis ka na. Marami pang naghihintay sa labas para sa'yo. Tesorero Wang, wala kang sala, pakawalan ka na. May mata ang langit, walang lason sa unang palapag na yon. Mula ngayon, kumain ka na ng may kapanatagan, lalo na ng hotpot. Kuya Hao, alam ko na matibay ang buhay mo. Siguradong makakalabas ka. Ang sama ng loob mo. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa labas?
Mula nang hindi ka makita ni Liu magpahanggang ngayon, lalo kang nagiging mainit ang ulo. Bumalik na ng ligtas si Ginoong Wang. Sa wakas ay nakarating na rin ang puso ni Warner sa tamang lugar. Warner, narinig ko ang tunog ng iyong kin. Salamat sa pagtakbo para sa akin. Si Ginoo ang maunawain na kabiyak ni Warner. Lahat ng ito ay nararapat lang gawin ni Warner. Ang pangalan ni Tesorero Wang ay kumalat sa buong lungsod. Sulit ang pagod na yon. Miss Zhao, huwag mo na akong lokohin. Sa pagkakataong ito, muli mo akong tinulungan ng malaki. Kung ganoon, paano mo ako gustong pasalamatan? Dalagang Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Ang Zuixianlo ng Angkanzu ay ibebenta na. Sasamahin kita para bilhin ito. Napakaganda ng lokasyon ng Zuixianlo. Kapag nabili natin yan, ang Tianxia First Restaurant ang magiging nangunguna sa buong lungsod. Maganda ang tingin ni Dalagang Zhao. Pasok na sa akin ang bentahan na ito. Nakuha na natin ang lupain ng Zuixianlo. Mula ngayon, ito na ang bago nating tindahan. 3 ulit na mas malaki ang lugar na ito kaysa dati. Sa pagkakataong ito, talagang ubos si Zhu Wenbin. Natanggap ko ang tseke. Nakuha na rin ang deed. Paano paghahasya ni Boss Wang ang malaking pina ito? Haoje, kahit paano mo hatiin, susunod ako. Basta may karne, ayos na. Sa pagkakataong ito, pwede tayong umangat. Kailangan lahat tumulong at magbanat ng buto. Balak kong gumamit ng modernong sistema ng shares para muling hatiin. Sistema ng shares, Ginoong Wang. Ano yon? Sa madaling sabi, hahatiin natin ang tavern sa 10 bahagi. Bawat isa ay kukuha ng shares ayon sa ambag niya. At sa katapusan ng taon, may dibidendo. Bagong-bago ang ideyang ito. Marami sa mga kasosyong negosyante ang napapayag na ng boss. Ang bilis mong mag-isip, parang usok. Ang tapang ng bibig mo, madiskarte ka talaga sa mga gawain. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa araw-araw na operasyon ng bagong tindahan. Ipinapaubaya ko sa iyo. Sisiguraduhin kong mapapakinabangan ng husto ang mga tamad na kaibigang iyon. Linger, ang bilis naman ng takbo ng utak mo. Malawak ang koneksyon mo. Sinabi mo na ang usapan tungkol sa pananalapi at paglawak ng mga sangay. Walang problema. Unang hakbang lang ang Qinghai County. Sa hinaharap, magbubukas pa tayo ng sangay sa kabisera ng probinsya. Taizu, magdala ka ng ilang kapatid na mapagkakatiwalaan mo. Sila ang bahala sa seguridad ng bagong tindahan at sa pagbili ng mga sangkap sa kusina. Huwag kang mag-alala, Haoje. Sino ang mga hasmanggulo sa lugar natin? Isang hiwa ko lang sa kanya at tapos. Warner, napakahusay ng galing mo sa pagtugtog ng kin. Ang bagong tindahan, gusto kong gawin bilang kulturang tema. Ang ideyang iyan, ikaw ang may gawa. Kulturang tema, marunong lang tumugtog ng kin si Warner. Baka hindi siya makatulong ng malaki. Marami namang mahihilig sa literatura at sining dito sa Qinghai County. Gusto kong marinig ang ideya mo kung paano sila mahihikayat gamit ang musika ng kin. Kung makakapagtayo tayo ng marangal na pwesto sa gusali at papasukin ng tula ang awit at samahan pa ng vegetarian na pagkain, baka pwede. Ano raw ang mga taong bayan sa Qianxianlu ay may abiso na ng pamahalaan. Ngayon ay pribadong pag-ari na ito. Ikaw si Wang Hao. Ako ang ama ni Zhu Wenbin, si Zhu Tianba. Hindi mo kakayanin ang tavern na ito. Sinuri na ng pamahalaan ang mga ari-ariang ipinagbibili ng Old Master Zhu. Nasa mga dokumento rin ang deed. Ano bang hindi mo kakayanin? Totoong nabenta na ng pamahalaan. Pero ang lupain ito ay dating opisyal na pag-aari ng pamilya Zhu mula pa noong bata pa ang Republika. May 15 taon pa ang lease bago mag-expire. Ayon sa batas ng Dinastyang Daliang, hindi pwedeng ibenta ang opisyal na pag-aari habang hindi pa tapos ang lease. Ang mga nasa tabi ng tindahan, naloko kayo. Ang mga nasa gilid ng tindahan, naloko kayo. Ang opisyal na dokumentong ito ang orihinal na formal na sulat ng inspeksyon. Maigi na inat itong itinago ng matanda. Wang Hao, akala mo ba malulugmok na ang anak ko? Sa pamilya Zhu, hahamakin ka lang nila. Matagal na akong nasa negosyo, Zhu Tianba, 30 taon na. Hindi ko hahayaang may makalusot sa akin. Hindi pa tapos ang lease. Totoong formal na sulat mula sa inspeksyon ito. Tama rin ang petsa at ang tatak. Ang tusong matandang ito, may itinabing baraha pala. Utang, sa loob ng 3 araw. Kung hindi makakakuha ng 20,000 pilak para ayusin ang upa sa inspeksyon, agad na babawiin ang tavern na ito. Bata ka pa, Wang Hao. Huwag mong isipin na kapag nanalo ka sa opisyal ay panalo ka na sa lahat. Ito pala ang nakatagong butas sa lease. Kung pera lang ang kailangang solusyon, hindi na yan problema. 20,000 pilak sa loob ng 3 araw. Ang tusong matandang ito, lantaran ng nangongolekta ng pera. Mahirap makipag-ugnayan sa mga pulis. Kapag nagtagisan tayo ng diretsyo, talo tayo. 20,000 lang, basta mapalakas natin ang pangalan natin. Sobrang liit lang ng perang ito, Ginoong Wang. Baka pwede nating gawing mas elegante ang bagong gusaling ito. Anong klaseng pagpapaganda? Magtayo ng silid para sa tula at panitikan. Pagsamahin ng kainan, inuman, at mga sining tulad ng pagtugtog, chess, at kaligrapya. Hahatak yan ng mga intelektual. Ayos yan. Ang mga intelektual ang pinakahandang gumastos. Matutulungan mo pa kaming sumikat. Ayos, ganyan na lang ang gawin. Yan, Lin, sa pagkakataong ito, susundin kita.
Ang silid na ito ay napakaganda at marangal. May pabango pa nga. Tanging nasa langit lang dapat marinig ang tugtugin ito. Bilisan niyong maghanda ng marangal na silid para kay Ginoo. I-book niyo ang silid na may numero na 2 sa ikalawang palapag. Narito po ang 2 tanyag na Makata. Pakiusap po, pumasok kayo. Ang room charge lang ngayong araw ay 3,000. 20,000 bawat araw, abangan natin. Haoje, si Qian Fugi ay nagdala ng mga tao para harangan ang pinto. Wang Hao, lumabas ka at harapin mo ako. Noon, ako ang pinilit niyang hiwalayan. Wala na ba talagang hiya ang babaeng ito? Nagpunta pa talaga rito para magkunwaring api-apihan. Parang usok, nakatayo lang dyan. Bakit mo ako hinaharang? Nakatitig ang mga customer sa labas. Ang pangalan ng tavern ay, kung gusto niya talagang magpanggap, sasamahan ko siyang tapusin ang kanta. Haoje, ilabas niyo siya para sa akin. Tingnan natin kung sino ang mga has gumalaw. Ilagay ninyo ang punyal at bitawan nyo. Maghintay kayo sa loob. Wang Hao, matagal na kitang laman ng puso ko. Noon, wala rin akong magawa. Qian Fugi, ang iyak ng anak mo, parang nakakaawa naman. Magsalita ka nga. Kuya Qiang, mayaman na ngayon ang manugang kong ito. Ang utang na ito, siya na ang tamang maningil. Ang Qian Fugi, talaga namang kapal ng mukha. Ginagamit ang sariling anak na babae para pambayad utang. Noong pinalaya si Wang Zhanggi noon, ngayon lang sila tutulungan, kaya lang ganyan ang nangyari. Qian Xiaodi, noong pinalaya sa kunyong parang basura. Nasaan ka nung muntik na akong mamatay sa ulan? Wang Hao, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, alalahanin mo ang dating pagsasama natin. Tulungan mo si Qian, ang dating pagsasama. Tinutukoy mo ba ang ex mong nababad sa putik at tubig na resibo na yon? Wang Hao, ngayong yumaman ka na, nakalimutan mo na agad ang utang na loob. Si Xiaodi, matyaga kang sinamahan sa loob ng 3 taon. Qian Fugi, isara mo na ang bibig mo. 3 taon akong naging parang baka at kabayo, kulang pa ba yon? Wala akong oras makinig sa mga sigalot ninyo sa pamilya. Ngayon, wala akong maibibigay na salapi. Kung gusto ninyo ng tao, dalhin niyo ako. Wang Hao, tulungan mo ako. Ayokong pumunta sa bahay aliwan. Mas gugustuhin kong maging pangalawang asawa mo. Bilang pangalawang asawa, bagay ka ba? Kung si Wang Fugi ang hindi naman naawa sa iba, dalhin niyong palayo ang maliit na galang na ito. Wang Hao, ikaw na walang pusong lalaki, hindi ka mamamatay ng maayos. Ginoong Wang, utang sa amin ng pamilya Qian ang 5,000. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, huwag ninyong isipin na makakalabas pa ang tavern na ito ng payapa. Ang Chancia First Restaurant, lumapit pa at maghasik ng gulo. Sino ang mga has umatake kay Haoje? Isang suntok ko lang, babagsak siya. Ginoong Wang, huwag mong bastusin ang alak. Kung ayaw mong uminom, magmulta ka na lang. 5,000, tama ba? Kung gusto mo, sama ka sa akin at kunin mo. Para saan mo pa ang peking resibong iyan? Ito ang ibinigay sa akin ng pamilya Qian na resibo noon para sa hiwalayan. Hindi ka na makakapasok sa pamilya bilang manugang matapos ang 3 taon ng pakinabang na walang kapalit. Mula ngayon, huwag nang umasang may makukuha ka sa amin. Ang hampas lupang gaya mo, pilit pang kumakapit sa mayaman. Nakakahiya ka talaga. Naging maunlad na sila, tapos babalik pa para maningil. Pwe! Huwag ka nang magsalita, mga tao. Qian Shai, pakiusap, huwag ka nang magsalita. Noon, lumuhod ako sa ulan para sa'yo. At kailan mo ba ako minsang pinakinggan? 3 taon ng pagkakaupo sa utang at pagkapahiya. Si Wang Hao ay wala nang magagawa. Sulatan mo siya. Miss Qian, kumusta ang amoy ng ulam na ito? Tama na, aalis na ako. Tumakas na ang anak na babae ni Qian Fugi. Ngayon, wala akong pera. Una kong ipaputol ang isang binti mo. Kuya Qiang, maawa ka. Pupunta na ako ngayon para mangutang. Pupunta ako para hanapin ang pinakamatanda sa angkan, sa tindahan ng ulo. Noon, lahat ay hindi pagkakaunawaan lang. Sa huli, kamag-anak pa rin tayo. Noong gutom na si Wang Hao noon. Bakit walang nagdala sa inyo ni isang butil ng bigas? Nalulugi na ang pamilya ni Wang Hao. Hindi mo ba kayang tiisin na manood lang? Ano ang gagawin ng pamilya Qian? Ano ang pakialam ko roon? Ito na lang ang natitirang 3 masisiglang tindahan ng pamilya Qian. Lahat ililipat sa Chancia First Restaurant. Ayaw isuko ni Ginoong Qian ang mga tindahang ito. Basta pumayag kang magbigay ng daan para mabuhay kami. Tutulungan ka naming bayaran ang utang na may mataas na interes. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng tindahan. Totoong maganda ang lokasyon. Sakto para gawing sangay na tindahan. Mabuti na lang at makikinabang ang mga dating kasama niya. Ang mga tindahan, pwede kong tanggapin. Pwede ko ring bayaran ang utang na may mataas na interes. Talaga, pero may isa kang kondisyon na dapat pagbigyan sa akin. Anong kondisyon? Hanggat kaya kong gawin, lumuho ka.
At yuko mo ang ulo mo ng 3 beses para sa akin, ako na itinaboy ninyong palabas noon. Baka mabali pa ang leg mo. Wang Hao, huwag kang masyadong mapagmataas sa tao. Mas matanda pa rin siya sa'yo. Hindi siya bagay na tawaging nakatatanda. Sige, luluhod ako. Ang batang si Fugi ay talagang walang hiya at walang pakiramdam. Kung hindi pa rin mabayaran ang utang na may mataas na interes, tuluyan ng malalagay sa alanganin ang pamilya Qian. Kailangang magtiis muna. Ginoong Qian, sa pagkakataong ito, hindi ko yon matitiis. Noon, ako ang nagkamali ng labis bilang manugang. Huwag mo nang pagtuunan pa ang nakatatanda. Nakasulat na sa kasulatan ng diborsyo ni Ginoong Qian, ang salitang manugang, hindi man lang namumula ang mukha mo sa hiya. Basta pumayag kang makipagtulungan. Ang 3 tindahang iyon ay mapupunta lahat sa Tianxia First Restaurant. Maganda man ang mga tindahan, pero hindi ibig sabihin ay dapat namin silang agawin. Si Wang Hao ay marunong magbigay ng puwang sa iba. Inilabas na ng pamilya Qian ang huling natitira nilang puhunan, magbigay ng puwang. Noong itinaboy ninyo ako noon sa pintuan, naisip ba ninyong magbigay ng kaunting puwang? Wang Hao, magsalita ka. Sa huli, paano ba talaga ninyo ako tutulungan na mabayaran ang utang ng pamilya Qian? Kung gusto mong makipagtulungan, pwede. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Basta magawa ko, pumayag ka ng tiyak. Gusto kong pumunta ka sa gitna ng West Street Market. Bakit ka pupunta sa pamilihan, sa harap ng buong bayan? Lumuhod ka, para humingi ng tawad ng hayagan sa kahihiyang idinulot mo noon. Wang Hao, sobra kang garapal mang-api ng tao. Si Fugi ay mas matanda sa'yo, pero inuutusan mo siyang lumuhod sa harap ng lahat. Pinapahiya mo siya sa harap ng lahat. Sinadya mong ilagay sa kahihiyan ang aming pamilya Qian. Noong sinampal niya ako at hinagis ang sulat ng hiwalayan sa mukha ko, ano ba ang mas matanda niyang sinasabi? Ngayon, kailangang malinaw ang lahat ng lumang utang. Kung hindi kayo sasagot, kasama kayong malulugmok. Walang humihingi sa inyo ng awa. Ang galing ni Ginoong Qian sa panggigipit at pangongolekta ng utang. Mas malinaw siguro iyon sa inyo kaysa sa amin. Umalis na kayo mga mayayaman. Kahit malugi ang pamilya Qian, hindi rin nila matitiis ang ganitong pang-aalipusta. Wang Hao, ayusin mo ang kondisyon mo, pwede ba? Ibibigay ko pa sa iyo ang 1% ng shares ng tindahan. Hindi kailangan ng pagluhod o pakiusap. Umayos ka na lang, Wang Hao, huwag kang magpakasobra. Hindi rin madaling kalabanin ang pamilya Qian. Sira ang magandang samahan sa pagbati sa panauhin. Qian Fugi, nagtatago ka pala rito. Kaya pala ang hirap kitang hanapin. Ano bang binabalak niyo? Ito ang Tianxia First Restaurant. Wala akong pakialam kung anong restaurant ito. Qian Fugi, ngayon, bayaran mo ang utang mo. Babasagin ko ang 2 paa mo. Wang Hao, tulungan mo ako. Tulong, ayokong mamatay. Tagapangasiwa Wang, ikaw na ang bumabale sa luma mong kakilala. Basta pumayag siya sa kondisyon ko. Bayad na ang utang niya sa akin. Ano man ang sabihin ko, ako. Basta maprotektahan lang ang binti ko. Mas mabuting ganito na agad. Paano mo sinabi, tagapangasiwa Wang? 5,000 tael ito. Kunin mo ang pera at umalis ka. 8531. Kaibigan, 8531 siyam. Dahil pumayag na si Ginoong Qian. Tara na. Kaizu, samahan mo si Ginoong Qian papuntang West Street. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag kang mag-alala, Haoje. Sisiguraduhin kong bantay sarado siya. Hindi ba si Ginoong Qian yon? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang kaluluwang naligaw ang hitsura niya. Ginoong Qian. Nakatingin ang lahat, simulan na natin. Muntik na akong maubusan ng hiya sa buong buhay ko. Ngayon, tuluyan na akong napahiya. Ako, si Qian Fugi, ngayon dito kay Wang Hao. Tatay, huwag po kayong lumuhod. Tatay, umalis na tayo. Hindi pwedeng mawala ang mukha natin. Si Xiaodi ay pumirma na sa kasunduang may malinaw na nakasulat. Huli na para magsisi ngayon. Xiaodi, huwag ka nang mag-ingay. Kung hindi kayo luluhod, kukunin ng mataas na tubo ang buhay ko. Qian Fugi, noong tinaboy mo ang manugang mo na parang aso. Ngayon, balik sa iyo ang kabayaran. Ang masamang tingin sa mayaman at pag-ibig sa mahirap. Ito ang nararapat. Ako, si Qian Fugi, noon, tumitingin sa tao ng mayabang at pagkutya. Dahil sa paghamak sa mahirap at pagkapit sa mayaman, napilitan kong paalisin si Wang Hao na manugang. Ngayon, sa harap ng lahat, inaamin ko ang aking pagkakamali kay Wang Hao. Noon, ako ang mali. Humihingi ako ng tawad.
Ang sampal sa mukha, ang sakit, pero ang saya. Sa pagkakataong ito, tuluyang naubos ang dignidad ng pamilya Qian. CJ. Dahil lumuhod na siya at umamin sa pagkakamali, isinantabi na ang kasulatan ng lupa. Ituring na lang na nabawi na ang galit na ito. Tingnan natin kung maglalakas loob pa siyang magmalaki pagkatapos nito. Nabubulok na sa dibdib ko ang sama ng loob sa loob ng 5 taon. Sa wakas, tapos na rin. Ang tatlong negosyo ng pamilyang Qian ay booming. Gumastos ako ng 1,200 para mabili ito sa napakamurang presyo. 1,200 na nga ang nakuha mo, Fugi, talagang lugi ka ngayon. Nagmamadali siyang mangutang para mapantayan ang tubo. Kahit hindi ibenta, kailangan pa ring ibenta. Hindi naman masama ang lokasyon ng tatlong tindahang ito. Balak mo bang angkinin at gawing sayo? Umabot na ang pangalan ng Qian sa First Restaurant. Dapat samantalahin natin ang init ng usapan at ipako ang bakal habang mainit. Gusto mong magbukas ng branch. Halos punong-puno na ang market sa Qingzhou. Hindi, palitan natin ang laro. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, diretsuhin mo na. Ano ba talaga ang plano? Gagawin nating ang tatlong tindahang ito na magkakaibang tema na sub-brand. Ano ang ibig mong sabihin sa sub-brand? Isang klase lang ng hotpot ang binebenta ng shop niya. Eksklusibo. Eksklusibo, ang Qingwen House ay nakatutok sa takeout. Eksklusibo, mayroon ding high-end private kitchen na ang luto. Ang takeout ay yung serbisyo na sinabi mong ihahatid sa mismong pintuan. Para maparami natin ang mayayaman sa Qingzhou. Hindi sila kailangang lumabas para matikman ang pagkain natin. Kuya Hao. Nagpadala ng imbitasyon ang pinakamalaking negosyo sa lalawigan, at mariing sinabi na gusto kang makita. Manager Wang. Tignan po ninyo, malinis na ang mesa na ito, masyadong bagal ang kilos. Huwag mong pahintuin sa paghihintay ang mga panauhin sa likod. Opo, bibilisan ko na agad. Kumpleto na ba ang fast meal ko, tumatakbong lalaki? Papunta na po. Ihain mo na agad para sa inyo. Ang dating taong ito, kumakain ng sarap at umiinom pa ng maanghang. Ngayon, konting trabaho lang hingal na. Hayaan mo siyang magtrabaho, sapat na yung makakain siya ng simpleng pagkain. Manager Wang, ang tindahang ito ay dating kay Qian. Pwede mo ba akong bigyan ng 1% ng shares? Shares, sa tingin mo bagay ka doon? Tutulungan na lang kita mag-manage ng tindahan. Walang kita pero may pagod. Bigyan ka pa ng papel sa pagmamando, parang awa na lang dahil sa mukha ni Xiaodi. Kung ayaw mo, lumayas ka. Qian Fugi, pinaglaruan mo ba ako? Paumanhin, hindi ko sinasadya. Nadulas ang kamay ko, hindi ko na nga maangat ang isang basket ng gulay. Ano ba ng silbi mo? Noon, isa akong kilala at respetadong tao sa Qingzhou. Ngayon, binulyawan ako ng isang maton. Taizu, huwag mo akong ubusin sa oras. Papalisin mo sa kanya ang sahig. Narinig mo ba? Bilisan mong linisin ang sahig. Kung hindi, wala tayong makakain ngayon. Ako na ang maglilinis, ako na. Qian Fugi, tandaan mo ang estado mo ngayon. Sa susunod, diretsong palabasin mo na lang siya. Wang Hao, handa na ba ang mga hulmahan ng mooncake? Hindi dapat mapahiya sa bangkete ng daang pamilya sa pagkakataong ito. Magtiwala ka, ayusin ko ang low sugar snow skin mooncake. Siguradong walang nakatikim pa nito sa buong lungsod. Matutunaw agad sa bibig, matamis pero hindi nakakaumay. Paano naging ganyan katalino ang utak mo? Nakaayos na ang kanta. Sa gabi ng Mid-Autumn, ako mismo ang aakyat sa entablado para tumugtog kasama mo. Natanggap na ang imbitasyon sa grand meeting ng mga negosyante. Pero ang Mid-Autumn bangkete na ito, maliit lang ang opening at sales. Kailangang palakasin ang pangalan natin. Tanging ang malalaking negosyante sa probinsya lang ang titingin ng mataas sa atin. Ito ang tinatawag na brand effect. Nasa iyo na ang diskarte. Pero may balita na ba mula kay Zhu Wenbin sa Women? Kuya Hao, nagtanong na ako sa mga kapatid sa Women. Ang lalaking si Zhu Wenbin, parang laging may hangin sa katawan. Mahusay magtago ang taong iyon. Hindi pa siya nahuhuli ng mga opisyal. Mga kasama, mag-ingat kayo. Kung lalabas siya, agad na. Ako ang unang babalatan siya ng buhay. Mag-ingat sa mga panangga sa sunog para sa gabi ng Mid-Autumn. Magpakatatag kayo, mga pinuno. Dinala ni Tai Zhu ang mga tao sa likod na kusina para maghanap ng 3 ulit. Mabagsik at walang awa si Zhu Wenbin. Parang hindi pa rin ako mapalagay sa dibdib ko. Huwag matakot. Kung may sundalo, haharang kami. Kung may tubig, tatakpan namin ng lupa. Hindi siya basta makakabangon ulit. Ngayon, kami ang nasa ibabaw dito sa Qingzhou. Isa lang siyang salarin na nakataka sa hustisya. Anong alon pa ba ang kayang gawin niya? Hindi pwedeng magpakampante. Kapag aso na ang nagahol sa pader, alam na ng lahat. Tama ang sabi ni Ling Er. Sa pag-iwas, huwag tipirin ang pera.
Kung kailangan gastusin, gastusin. Itala ng maayos sa account book. Ayos na ang tala sa libro. Basta naging maayos ang handaan ng daang pamilya. Siguradong malaki ang kita. Sana maging ligtas ang lahat sa gabi ng Mid-Autumn. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Walang sinuman ang pwedeng mangahas na gibain ang karatula ng Chancia First Restaurant. Tao na ang dami sa Mid-Autumn, magulo ang mga mata. Pakiramdam ko, hindi basta susuko si Zhu Wenbin. Panginoon! Nadiskubre ng sistema na may makatwirang batayan ang kutob mo. Sa mall, pwede mo nang ipalit ngayon ang isang beses na panangga sa sunog. Takip ang lawak ng 10 hakbang at 3 supot ng malakas na pulbos pampatay sunog. Pero ubos nito ang lahat ng natitirang puntos. Ipalit mo na muna ang mga gamit. Mas mabuti nang may nakaabang kaysa wala. Matagumpay ang pagpalit. Ang panangga laban sa magnanakaw ay nagbago na at pwede nang ikabit bilang manipis na patong sa panlabas na damit. Ang pulbos pampatay sunog ay naisuksok na sa isang lihim na bulsa ng manggas. Paalala, Panginoon, ang panangga na ito ay kayang tumagal lang ng isang sandal. Gamitin mo ng maingat. Sapat na. Sige na, lahat kayo matulog na ng maaga. Marami pa tayong gagawin sa gabi ng Mid-Autumn. Zhou Xiao, lihim na inilabas ito ng opisyal mula sa bodega ng pulisya. Kung aksyon talaga tayo. Huwag mong hayaang makawala si Wang Hao. Ang pamilya Zhu ay may siyam na angkan sa ilalim ng siyam na bukal. Hindi sila dapat mamuhay ng payapa. Mahigpit ang pagbabantay ng mga gwardya sa bodega ng opisina ng hukom. Paano ba natin makukuha yon? Noong bata pa ang aking ama, ilang taon din siyang naging tagalakad sa opisina ng hukom. Lumana at iniwan na niya ang token na ito. Kilala mismo ng namamahala sa bodega ang token na ito. Iniwan iyon ng matandang amo na si Zhou. Bagamat nadamay ang aking ama, hindi pa rin putol ang mga koneksyon niya sa mga tao sa tanggapan. Iyan ang huling salapi ng pamilya Zhou. Ang unang palapag sa buong King Zhou tuwing Mid-Autumn, puno ng mga panauhin ang bulwagan. Kapag pinasabog ang ilang mga bariles na ito, hindi makakalipad ng may pakpak si Wang Hao. Young Master Qian, 25, ang salapi pagkatapos magtagumpay. Ito ang paunang bayad. Pagkatapos magtagumpay, ang lihim na silid ng pamilya Zhou ay may nakatagong pilak. Lahat ay sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Zhou Xiao. Sa gabi ng Mid-Autumn, sisiguraduhin kong mapapabagsak ang gusaling iyon. Wang Hao, sa gabi ng Mid-Autumn. Gusto kong maging abo ang restaurant na yon kasama ka. Hatiin niyo ang mga langis na ito. Handaan ng daang pamilya sa Mid-Autumn. Gagawin kong abo siya. Huwag kang mag-alala, Zhou Xiao. Dalhin mo ang pera at ayusin ang lahat. Hindi bibitaw ang magkakapatid. Sa pinakaingay na bahagi ng Chancia First Restaurant, kapag dumating ang mga sundalo ng pamahalaan ng biglaan, anong ikatatakot natin? Sa lakas ng mga pampasabog ng opisina ng hukom, pwede nang liparin ng putok ang gusaling iyon. Wang Hao. Aawain ko na matalo ka ng tuluyan sa pinakamasarap mong tagumpay. Ang mga dalagang iyon sa loob ng gusali, makinis ang balat at malambot ang laman. Susunugin na lang natin ng ganito. Sunugin niyo ng lubusan, pati si Wang Hao ay ilibing kasama nito. Gusto kong mamatay silang lahat. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Chancia First Restaurant sa Qinghe County. Pagkaraan ng gulong ito, hindi na kayo makakaasa pa. Itaas ang bariles ng pulbura. Simulan na. Kailangang agad ibalik ang pera. Dahan-dahan lang. Ibaon ang pulbura sa ilalim ng pangunahing haligi. Ginoong Zhou, malakas ang hangin dito. Hindi pwedeng masyadong mabilis ang pagpagulong ng pusporo. Lagyan ng langis ang pintuan ng mabilis. Wang Hao, bumaba ka na sa impyerno. Sino ang nasa labas? Boss Wang, talagang napakaangas ng handaan niyo. Napakasarap ng hotpot. Mas lalong masaya kapag may tugtog at sayaw. Busog na ako, ang sarap sa pakiramdam. Naway mag-enjoy kayong lahat. Sindihan niyo at gawing abo ang lugar na ito. Gusto kong walang nakatakas na si Wang Hao at ang mga babaeng iyon. Isa man sa kanila hindi makakatakas. Ang lakas ng apoy, sobrang bilis. Mas maigi na nga. Harangan niyo ang pintuan. Huwag silang palabasin. Parang may amoy na nasusunog. May apoy na. Huwag kayong mataranta. Dahan-dahan kayong pumunta sa pangunahing pintuan. Ang araw ng impyerno ko. Zhou, isama mo ang mga tao at buksan ang malaking pintuan. Palihim na dumaan sa lagusan. Hayaan niyong makalabas muna ang mga babae at bata. Si Zhu Wenbin, ang baliw na si Xiao Mei, napakalakas ng apoy, boss. Nakaayos na ang pantabing laban sa apoy. Ang pulbos na pamatay apoy ay nasa manggas na supot. Pakigamit agad. CJ, mabilis ka, tulad ng aninong dumaraan. Lumapit ka rito sa tabi ko. Sinong lintik ang nagharang sa pintuan?
Hawakan niyo ng mahigpit ang damit ko, makakaiwas ito sa apoy. E paano naman ang iba? Mayroon pa nito. Ito ang pulbos na pamatay-apoy. Iwisik sa pinagmumula ng apoy. Taizu, sunod. Boss, iwisik ito sa pinakamalakas na bahagi ng apoy, bilis. Hindi na tatagal ang pantabing. Xiaomi, may paraan pa ba? Ubos na ang puntos ng host. Iminumungkahi kong agad na sumubok makatakas. Dumaan kayo roon at basagin ang bintana. Wang Hao, ngayon ka naman. Sunugin niyo, gawing uling ang buong lugar. Zhu Wenbin, sinusuyo mo ang kamatayan. Hindi pwedeng hintay na lang mamatay. Sugod. Zhu Wenbin, kung hindi ako mamamatay, gagawin kitang 10 beses na magbayad. Parang uso, isama mo muna si Wan Er pababa. Nasaan si Ling Er? Sabi ni Ling Er, pupunta raw siya para kunin ang ledger, pero hindi pa siya bumabalik. Naku, malas. Huwag kayong gagalaw, ako ang hahanap sa kanya. Xiaomi, nasaan si Ling Er ngayon? Nadetekta ng host ang may buhay sa silid sa unahang kanan, pero mabilis na tumataas ang init doon. Ling Er, nasa loob ka ba? Sagipin niyo ako, hindi ko na kayang pangasiwaan ang ganito karami. Ling Er, ligtas ang talaan ng accounts. Tulungan niyo ako bumangon. Idinagdag ng sistema ang lakas. Hindi sapat ang alert points. Hindi maaaring ipalit ang dagdag na lakas. Pakiusap subukan niyo mismo. Buksan niyo ako. Kailangan nating makalabas. Ling Er, magising ka na. Ling Er. Wang Hao. Ayos ka lang ba? Ako ayos lang. Bakit ka ganyan kaprangka? Mas mahalaga pa ang ilang pirasong papel kaysa buhay. Iyon ang sa atin. Hindi pwedeng mawala ang lahat ng ipon ng puso natin. Wang Hao, sagipin mo kami. Sobrang lakas ng apoy, Wang Hao. Ruyan Er. Kuya Ruyan, pakawalan mo ako at tumakbo ka na. Huwag kang basta gagalaw. Ruyan Er. Wang Hao. Ayos ka lang. Nauubos na ang lakas ng fire shield. Wang Hao, ang likod mo. Itigil mo ang daming satsat at umalis ka na. Wala nang lakas ang fire shield. Samantalahin mo habang hindi pa ganap na napapasara ang daan ng apoy. Boss Ruyan Er. Nasaan na kayo? Lumabas na sila, lumabas na sila. Umalis kayo sa daan. Wang Hao, huwag. Wang Hao, lumabas ka na. Boss, mga kapatid, hukayin niyo ako. Ang napakalaking yumib na ito ay gumuho na, at may malakas pang apoy. Mukhang sayang naman si Wang Boss. Napakabuting tao pa naman. Wang Hao, ikaw na loko. Ipinangako mong isasama mo ako para kumita ng malaki. Ilabas mo ako. Siguradong buhay pa siya. Bakit mo sinasabing patay na? Hindi pa ako patay. Wang Hao, sabi ko na nga ba, ang boss ay isang henyo. Ruyan, Wan Er, pinapag-alala ninyo kami. Multo ba ang batang ito? Bilisan mo. Young Master Zhou, nagsindi ka ng apoy at gusto mo pang tumakas. Lei Taizu, ikaw na mabahong mamamatay tao, tumabi ka sa akin. Kuya Tizu, patawarin mo ako, bibigyan kita ng pera, maraming pera. Itabi mo na lang ang pera mo at maglakad ka papuntang kulungan. Zhu Wenbin, nasabi ko na. Kapag hindi ka mamamatay, sisiguraduhin kong doble ang kabayaran mo. Wang Hao, hindi mo pwedeng patayin ako. Ako ang bunsong amo ng Duke Xianlu. Sunugin mo ang buong kalye. Pinaplano mong patayin ang mga opisyal ng korte at ang karaniwang mamamayan. Zhu Wenbin, sa pagkakataong ito, walang makapagsasalba sa'yo. Taizu, dalhin siya sa opisina ng hukuman. Sabihin sa bagong dating na opisyal ng lalawigan. Ibalita lang na binibigyan siya ng boss ko ng isang malaking gantimpala sa promosyon. Tama, boss. Wang Hao. Ang puso at dugo natin, nasunog at naabo na dahil sa apoy na ito, basta walang nasasaktan, kaya pang itayo ulit ang tindahang ito balang araw. Huwag kayong mag-alala, kung wala na ang bahay, pwede tayong magpatayo ulit.
Hindi pa ako talo. Magandang balita, boss. Hinatulan na ng bagong opisyal ng lalawigan. Paano hinatulan si Zhu Wenbin? Sinindihan at sinunog ang buong kalye. Nabigo ang tangkang pagpatay, hinatulan siyang ipapako at puputulan ng ulo sa taglagas. Siyempre, bagay sa kanya. Ang ganitong halimaw, dapat matagal ng pinabura. Konsuelo na rin ito sa mga sugatang mamamayan. Nahirapan ka, Tizu. Magpahinga ka muna. Hindi pa ako pagod, basta bumagsak ang pamilya Zhu. Saka lang ako makakahinga ng maluwag. Boss Wang, nandito kami para tumulong sa paglilinis ng kalat. Wala ang maanghang at nakakapaso mong luto. Matagal nang nagsara ang pwesto ko sa bulay. Mga kababayan, narito si Wang Hao para magpasalamat sa lahat. Hindi, Boss Wang, huwag kang mahiya. Madalas mo naman kaming inaalagaan. Kailangan ng puhunan ang pagbangon. 100,000 layang ng pamumuhunan ito mula sa pamilyang Zhao. Ling hindi yan maliit na halaga. Akala mo ba walang kaya ang pamilyang Zhao namin? Isama mo ako sa ambagan. Ipinapalasan ko rin ang titulo ng lupa ng Zhuxianlou. May ipon pa ako rito. Kaunti lang naman, pero sapat para makatulong. Dahil suportado ninyong lahat ng ganito, magpapatayo tayo ng mas malaki. Nakumpirma na ng sistema ang misyon sa muling pagtatayo. Na-unlock na ang mall, bagong hotpot na resepe. Ang galing. Sa pagkakataong ito, papatanyag ko ang Tianxia First Restaurant sa buong dinastyang Daliang. Sino si Wang Hao? May pinagpapasabi ang aming Panginoon sa inyo. Ako ba sasabihin niyong sino ang inyong Panginoon? Pangunahing mga ngalakal ng lalawigan, ang pamilyang Wan. Pumasok ka, Ginoong Wan. Ikaw ang lumikha nito. Umuwi ka na at sumama ka agad sa opisyal na ito. Walang oras. Ibabalik ko ang tindahang ito. Wala akong oras para makipag-usap sa walang kwentang tao. Hindi ako tatanggap ng paanyaya sa inuman. Ang tumanggap ay magbabayad ng multa sa alak. Kayang-kaya ninyong pumatay sa isang iglap ang pamilyang Wan ng kabiserang lalawigan. Kung gusto ninyong gumalaw, dumaan muna kayo sa akin, mga tauhan ko. Sino ang mga ngahas manggulo rito sa harap ni Boss Wang? Hinding-hindi sasagot ang lahat. At ano naman kung ang pamilyang Wan, masyadong mahabang kamay, baka maputol dito ang mga daliri mo. Lumakad at tumingin ka. Ang mga bagay na pinagnasaan ng pamilyang Wan, walang bagay na hindi nila nakukuha noon pa man. Shen Hao, Wang Hao, ang pamilyang Wan ang una sa kabiserang lalawigan. Kailangan nating mag-ingat. Darating ang mga sundalo para harangin tayo. Ngayon, ang pinaka-importante ay ang muling pagtatayo ng tindahan. Ano ito? Bakit walang kahoy na biga? Puro laryo at bato, isa itong gusaling ladrilyo at simento na panlaban sa apoy at bigat. Hindi na ito basta-basta masusunog mula ngayon. Kakaiba ang estrukturang ito. Kung tatakpan natin ito, talagang wala nang katulad sa buong mundo. Dumating na ang ginto ni Ling Simulan na natin ngayon din. Magdagdag pa ng isang putaheng hotpot sa menu. Ang sarap nito, may dating. Sandali lang po, mahal na panauhin. Agad na darating. Wang Hao, lahat ng putaheng nakalista sa menu ngayon, kumita ng malaki. Simula pa lang ito. Sa hinaharap, ang ating tavern ay lalawak sa buong bansa. Napakahusay ng kaisipan, nagkakaisa ang loob, masikap at walang takot, kahanga-hanga ang dangal. Ang biyaya ay parang tubig, ang bayan ay pinagkakalooban ng awa. Sa utos ng mahal na hari, magsikap at maglingkod, upang maipakita ang dangal. Tinanggap ko ang biyaya ng bayan, at sa atas ng mahal na hari ay buong ingat akong maglilingkod. Tianxia First Restaurant. Tinatanggap ko ang utos. Nabalitaan ng mahal na hari ang muling pagsilang ng Tianxia First Restaurant. Espesyal na plate ang iginawad. Maraming salamat po sa biyaya ng hari. Wang Hao, may nais pang iparating ang mahal na hari. Nais niyang pumunta ka sa kabisera upang maghain ng isang handang para sa korte. Sa utos ng langit at kapalaran, ipinahayag ng emperador. Wang Hao, may hawak ng plate ng Tianxia First Restaurant. Pagsagip sa gitna ng apoy, banal na sakripisyo sa ngalan ng katarungan, ang bago niyang likhang putahe. Pinaghalo ang daan-daang lasa. Naway, sa mabuting loob ng inyong kamahalan, mapalasa ang daan-daang uri. Naway, sa mabuting loob ng inyong kamahalan. Naway, sa kapangyarihan ng inyong kamahalan, tanggapin ang handang para sa korte. Naway, sa atas ng inyong kamahalan, si Xian ay makatanggap ng handang para sa korte at isang pleking may gintong barnis. Espesyal na handang para sa korte at isang pleking may gintong barnis. Upang maipakita ang kanyang galing, tinatanggap ko po, mabuhay ang aming Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng hari. Mabuhay ang aming emperador, mabuhay ng walang hanggan. Mayroon ng isang bahay handaan ng korte sa Qingzhou. Sa hinaharap, siguradong may masarap na kapalaran na tayo. Si Wang Hao ay mabuting tao. Ito ang biyayang nararapat sa kanya. Wang Hao, tingnan natin kung sino pa ang mga has na durugin ang ating pleke. Sa hirap at saya, dumating din. Naging kilala na sa buong mundo ang Tianxia First Restaurant. Taizu, isabit ang pleke sa gitna ng bulwagan para makita agad ng lahat pagpasok nila. Wang Hao, katatanggap ko lang ng sulat mula sa pamilyang Wan sa kabisera ng lalawigan. Nais nilang bilhin ang receipt ng ating hotpot. Pamilya Wan. Yung mapagmalaking binatang nakadamit mamahalin ilang araw na ang nakalipas. Ang taong nasa likod niya, ang pamilya Wan. Nag-alok sila ng 5,000 tile.
Gusto nilang sila lang ang magmay-ari ng karapatang magpatakbo sa kabisera ng lalawigan. Panaginip lang yan, 5,000 tael, tapos gusto nang bilhin ang buong karapatan, hindi pwede. Hindi matitiis ng pamilya Wan na hindi sila nakapantay sa sarili nila. Ibig mong sabihin, ngayong may hawak na tayong pleke na iginawad ng korte, walang makakagalaw sa atin. Panahon na para magbukas tayo sa buong bansa. Gusto mong gamitin ang istruktura ng shares. Magbukas ng magkakaugnay na mga sangay sa bawat lalawigan at lungsod sa buong bansa. Tama. Kami ang magbibigay ng teknolohiya at pleke. Ang malaking bahagi ng puhunan ay sa mga kasosyo. At hihikayatin ang mga lokal na mayayamang negosyante na maglabas ng pera at lakas. Ayos ang ideyang yan. Pero masyadong mabilis ang expansion. Kaya ba ng pondo at tao na sumabay? Pwedeng sanayin si Naruyan at Taizu. Tungkol naman sa pondo, hindi ba gusto ng pamilya Wan na makipag-partner? Hindi mo ba sila tinanggihan? Ang tinanggihan ko ay ang pagbili nila ng buo. Kung hahayaan nating maglabas sila ng pera para tulungan tayong magbukas ng tindahan, isa lang ang ibibigay ko sa kanila, 1% ng shares. Talagang ang tindi mo, ha? Pero sa provincial capital, isa lang ang kamay niyang nakaharang sa langit. Pumayag siya sa ganitong kondisyon. May 4 na salitang ito ng Imperial Chef House. Hindi pumayag, mas marami ang nag-agawan pa para magbayad. Wang Hao. Personal na dumating si Young Master Wan para sa pamilya. Naghihintay na siya sa private room sa ibaba. Sabi na, dapat kabahan na. Dalhin mo na ang kontrata, Ling-er. Tara, makilala natin ang Young Master Wan na ito. Narinig kong may dala siyang maraming armadong bodyguard. Hindi mabuting bisita. Sa ilalim mismo ng Imperial Edict Plaque, lakas loob pa niyang bumunot ng sandata. Iyan ay hayagang paghihimagsik. Ganap na shares. Wang Hao, gusto mong gawing pagkain ang pamilya Wan. Kung hindi lang sa bahagi ko sa branch sa provincial capital, Young Master Wan, wala akong maibibigay ni 1 sentimo. Ang malakas na dragon ay hindi dumudurog sa lokal na ahas. Ang provincial capital ay teritoryo ng pamilya Wan. Nakasabit sa main hall ang plaque na ipinagkaloob ng Old Lord Wan. Gusto ni Young Master Wan na subukan kung mas mabilis ang kanyang kutsilyo o ang batas ng emperador. Ang tigas mo rin. Luyu, ang kontratang ito, ang pinakamalaking inay sa gusali. Pumirma ang pamilya Wan. Pumirma ang pamilya Wan. Sang-ayon ng pamilya Wan. Ganap nang nabuksan ang mga channel ng provincial capital. Ipalabas ang utos. Opisyal nang inilulunsad ang nationwide chain plan. Liu mula sa West City, 10 karitong malatang at hotpot na takeout. Boss, naipadala na rin ang buwan ng ulat ng mahigit 100 branch. Nakapatong ang mga ito na parang maliit na bundok. Wang Hao, sobrang useful na ng shares natin. Para maghabol ng kita, nagkanya-kanya ang mga manager ng branch. Nagpupumilit silang magtrabaho ng todo. Natural lang yan. Lahat ng kapatid may shares. Sino ba ang hindi turing sa isang restaurant na sarili niyang negosyo? Ngayon, kahit ang karaniwang tao sa dinastyang Daliang, kayang-kaya ng makakain. Ang pagkain ng unang gusali sa mundo ay kinikilalang karangalan. Lahat ito ay bunga ng sipag ninyong lahat. Pero, may pinakamahalaga pa tayong hindi pa nagagawa. Ano ng pinakamahalagang bagay? Taizu. Itaas mo ang pulang papel at tinta. Gagawa ako ng anunsyo ng kasal. Ayos, mga kapatid, itaas ang pulang papel. Binabati ko ang Boss Wang sa pagdating ng 3 magagandang dilag. Tunay ngang maswerteng araw ito para sa Tianxia First Restaurant. Naghatid ng regalo ang pamilya Qian mula sa kabisera. Naghanda ng piging si Ginoong Qian Fugi sa kabisera. Pakiulit sa inyong 3 asawa. Napakalaking karangalan po nito. Noong una, pinalayas ako ng pamilya Qian na parang basura. Ngayon, ano na naman ang gusto nilang gawin? Malaking problema ang negosyo ng pamilya Qian sa kabisera. Pakiusap, Boss Wang, iligtas ang aming buhay. Umuwi kayo at sabihin kay Qian Fugi, kapag tapos na ako sa kasal, ako mismo ang pupunta sa kabisera para linawin ang mga dating bayarin. Ang pag-aasawa ni Boss Wang kay Sanmei ngayong araw, talagang bihirang tagpo sa Qingzhou City. Imperial Chef House, nakasabit ang pleke. Ngayon, naiuwi na rin ang kagandahan. Talagang di mahuhulang tao. Maraming salamat sa suporta ng mga kababayan. Mula ngayon, ang unang gusali sa mundo ay may 3 araw na libreng pagkain sa lahat ng branch sa buong bansa. Taizu, ibigay ang pera at umalis na. Pasiglahin nating lahat ang selebrasyon. Ayos boss, ang saya. Sapat na ang pondo. Parang usok, parang usok. Ling-er. Umuwi na tayo. Malaking selebrasyon ngayon. Uminom muna tayo ng basong alak na ito. Ngayong nalalapit na ang kasal, parang may kakaiba kang talino. Hindi ka pa rin ba nakakapag-isip tungkol sa nangyari sa pamilyang Qian sa Jingcheng? Kahit kasuklam-suklam si Qian Fugi. Pero kung gusto mong pumunta sa Jingcheng, sasamahan ka namin. Ngayong matatag na ang negosyo ng tavern. Kung magtatangka ang pamilyang Qian na manggulo, gigipitin ko sila ng todo gamit ang Chamber of Commerce ng pamilyang Zhao. Natural lang nababayaran din ng pamilyang Qian ang utang nila. Pero matagal ko nang gusto ang tahimik na buhay.
Pagkatapos naming ayusin ang mga usapin sa Jincheng, ipapaubayan na natin ang tavern kay Taizu, at lilisan tayo sa bukirin, hanggat kasama kita. Kahit araw-araw ay payak na pagkain lang ang kainin ko, kaya ko. Tunog ng piano at sipol, kalikasang kabundukan at ilog bilang kasama. Iyan ang lalaking pinakagusto ko. Sige, ako na ang bahala sa pamamahala. Bababa ako at tutulong sa inyo sa pag-aalis ng damo. Boss. Mabigat ang utos na ito. Natatakot akong hindi ko ito maasikaso ng maayos. Taizu, malinis na ang utang ng pamilyang Qian. Ipasa na sa iyo ang Chamber of Commerce. Saka lang ako panatag. Makakaasa ka, Ginoong Wang. Sisiguraduhin kong buong lakas ko kayong susuportahan. Kapatid na Taizu, tandaan, hindi pwedeng ibasura ang sistema ng shares. Kailangang may mapapala ang mga kasama. Bawat sangay ay mag-uulat ng mga libro buwan-buwan. Bawal ang pag-antala. Ipinaubaya ko na sa iyo ang tavern ni Taizu. Kapag may manggulo, bugbugin at pauwiin. Ling-er, pag-alis ninyo. Hindi mapakali ang loob ko. Ito ang bagong plano ni Hao para sa pagpo-promote ng mga putahe. Itago mo ng mabuti, walang hindi dadagsa rito. Sa hinaharap sa inyo na ang mundo ng negosyo. Malaking kabutihan at malasakit, boss. Hindi malilimutan ni Taizu habang buhay. Lihim na ngang namuhay si Ling-er, pero hindi pa rin maibaba ang ledger. Iyan ang kita at gastos ng manor. Kapag hindi malinaw ang tingin, paano ayusin? Sanay na si Ling-er sa pag-asikaso ng bahay. Kapag isang araw hindi nakatingin sa mga libro, naguguluhan agad ang isip. Wang Hao, huwag ka nang makipagkwentuhan. Mauupos na ang apoy sa kusina. Dito, lalong nag-aalab. Lakasan mo pa ang apoy. Ngayon, lulutuin natin ang crispy stir-fried potato strips. Walang alala. Panoorin nyo, ipapakita ko ang galing ko. Ang bango naman nito, may iced milk tea ba ngayon? Ang milk tea ay nakayelo sa balon. Maya-maya, sapat na yan. Ang sarap. Ang lasa na ito, hindi mo mahahanap ang pangalawa sa buong daliang. Haoje, mas masaya pa ang araw na ito kaysa maging pinakamayaman sa mundo. Hindi mahalaga kung magiging pinakamayaman o hindi. Kapag kasama kayo, para na akong nasa langit. Kung ganoon, Ginoong Wang, mula ngayon, kayo na ang gumawa ng pagkain para sa amin lagi. Walang problema. Sa buhay na ito, ako ang magiging personal ninyong kusinero.